Maganda po ang paksa natin sa araw na ito. Tungkol sa isang salita. Isang salita na inimbento ng mga kalaban ng Islam. Isang salita na pinunduhan ng bilyones na dolyares para siraan ang tunay na Islam. Para palabasin na ang tunay na Islam ay peke na Islam at ang peke na Islam ang siyang tunay na Islam. Ano po ang isang salita na ito na inimbento ng mga kalaban ng Islam? Na mayroon namang mga Muslim mismo na naudyukan nila at nahawaan nila tungkol sa isang salita na ito na isisira sa tunay na Islam. Ano po? Ang nag-isang salita na ito ay walang iba kundi ang tinatawag po na Wahhabism. Wahhabismo. At ang mga tagasunod ay Wahhabi. Ito po ang ating paksa sa lecture na ito. At ito rin po ang paiikutin natin sa iba't ibang mga masajid para po malaman na ng kamusliman na ano po ang katotohanan tungkol sa salitang Wahhabismo. Mayroon ba talagang Wahhabismo? Mayroon nga ba talagang daladala ang Wahhabismo na bagong katuruan na nang wala sa Quran at wala sa Sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ito po ang ating tatalakayin. Saan ba nagmula ito? Itong salitang Wahhabismo. Katulad ito nung unang panahon na ang itinatawag nila sa Islam ay Muhammadismo. Muhammadanismo. Opo, mantakin mo. Pinalalabas nila na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam siya raw nag-imbento ng Islam. Samantalang ang Islam nandito na, wala pa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahat ng propeta ang dala-dala nila Islam. Pamumuhay na pagsunod, pagpapasakop sa kalooban ng Allah, yan ang ibig sabihin ng Islam. So, para siraan nila ang Islam noon, tinawag nilang Muhammadanism, para palabasin na ang founder ng Islam ay si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ngayon naman ay ito na naman ang inimbento nilang salita. Wahhabismo. Para kapag nagtuturo ka ng tama, sasabihin nila, huwag kayong maniwala dyan, Wahhabi yan. Pag nagbabawal ka ng masama, huwag kayong maniwala dyan, Wahhabi yan. Ganyan po nila kasinira. At ang masakit nito, may mga Muslim na mayroon pang mga pinag-aralan sa Islam na nahawaan na rin. Kaya't ito ang tatalakay natin ng punto por punto. Ano ba ang Wahhabismo? Saan ba ito galing na salita? Ang salitang Wahhabismo ay hango po mula sa pangalan na Abdul Wahhab. Tinutukoy nila rito ay si Shaykhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, nawa kahabagan siya ng Allah. Hindi siya founder ng Wahhabismo. Kailanman ay hindi niya tinawag na Wahhabismo ang kanyang daladala na kampanya, ang kanyang daladala na da'wa. Hindi niya kailanman tinawag na Wahhabismo. Wala siyang daladalang movement, wala siyang daladalang kilusan na tinawag na Wahhabismo. Ang bansag na iyan ay galing sa mga kalaban ng Islam. Silang umimbento. Nakita nila gaano ka-epektibo ang da'wah ni Abdul Wahhab para siraan ang kanyang da'wah at huwag paniwalaan ng mga tao ang kanyang daladala, na ang kanyang daladala po ay ibalik ang tunay na Islam. Ibalik ang tunay na Islam ng batay sa Quran at batay sa authentic na hadith.
Nang makita nila na nagtagumpay siya na naibalik ang tunay na Islam, siniraan nila ang kanyang daladala at ang kanilang itinawag sa kanyang daladala, Wahhabismo. Na pati na mga Muslim ay nakikigaya na rin sa pagbansag ng Wahhabismo. Isa siyang dakila na Islamic religious scholar sa panahon ng 1703 hanggang 1792. Taon 1703 hanggang 1792. Gregorian calendar. Sa Hijri calendar naman ay 1115. 1115 after Hijra. Ibig sabihin, humigit sa 1,000 taon nang lumipas si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay iba na ang anyo ng Islam. Corrupted na ang Islam. Ang Islam ay puno na ng shirk, kufr at bid'ah. At iyan po ang nilansag ni Shaykhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, nawa kahabagan siya ng Allah. Nilansag niya ang mga iyan. Kaya't isa-isahin natin sa inyo ang ilan lamang, dahil kulang ang oras, ilan lamang sa mga korupsyon ng Islam na pagkaraan ng 1,000 taon humigit ay hindi mo na makilala ang Islam. Ano-ano ang mga korupsyon sa Islam na nilansag ni Abdul Wahhab para ibalik ang tunay na Islam? Number 1 po, number 1. Ang pagdudua sa mga jinn o mga espiritu o mga engkanto, na ito po ay syirkul akbar. Inabutan ni Abdul Wahhab na ang mga tao sumasamba, nananalangin, nagdudua, tinatawagan ang jinn, engkanto, espiritu. Ito po ay syirkul akbar. Malinaw po na hatol ng mga Islamic religious scholars, ito nila ay syirkul akbar. Pangalawa, sa korupsyon ng Islam, pagkatay ng hayop para sa jinn, para sa espiritu, para sa engkanto. Mantakin muna ang hayop na iyan, halimbawa manok, kambing, tupa, anuman. Binuhay ng Allah, pinakain ng Allah ng kanyang damo ng Allah, sinikatan ng araw ng Allah, pinahinga ng hangin ng Allah, pinainom ng tubig ng Allah, binigyan ng buhay na galing sa Allah. Pagkatapos ay kakatayin, hindi sa pangalan ng Allah, kundi kakatayin sa pangalan ng engkanto. Ito po ay syirkul akbar. At ito ang kanyang inabutan. Ito po ang mga syirkul akbar na inabutan ni Shaykhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. At alam ba ninyo kung ano ang atraso, parusa sa gumagawa ng syirkul akbar? Sabi ng Quranul Karim, Ba'da, A'udhu billahi minas shaitanir rajim. Innahu may yushrik billahi faqad harramallahu alayhi al-jannata wa ma'wahu an-naru wa ma lidh-dhalimina min ansar. Chapter 5, verse 72, Quranul Karim. Katotohanan, sino man ang magtalaga ng mga katambal sa pagsamba sa Allah, ay ipagbabawal sa kanya ng Allah ang paraiso, at ang apoy ang kanyang magiging tahanan, at para sa mga zalimun, wala silang mga kakampi. Ganyan po katindi ang syirkul akbar. Number 3 na korupsyon ng Islam na inabutan ni Abdul Wahhab, magdua sa puntod ng yumaong banal. Kanina ay magdua sa jinn, ngayon naman ay magdua sa puntod ng patay yumaong banal. Ito rin po ay syirkul akbar. At mayroon pang mga gumagawa nito hanggang ngayon. Marami pa rin ang
nagngangalang Muslim na grave worshippers kung tawagin. Number 4, na corruption ng Islam, pagtatayo ng templo o kaya pagtatayo ng altar sa mga puntod ng mga yumaong banal para doon mag-pray. Allahu Akbar. Ito rin po ay hinatulan ng mga ulama na Syirkul Akbar. Number 5, pagkatay ng hayop para sa puntod. Dadalhin ng mama yung kambing o kaya manok o anumang hayop sa tabi ng puntod. Pagkatapos kakatayin, hindi sa pangalan ng Allah, kundi sa pangalan ng sinumang nakalibing sa puntod na iyan. Ito rin po ay hinatulan ng mga scholar ng Syirkul Akbar. Allahu Akbar. Ito po ang mga anyo ng corruption ng Islam na inabutan ni Abdul Wahhab. Number 6, pag-aasam ng pag-asa ng mga pagpapala hindi mula sa Panginoong Allah, kundi mula sa puntod, yumao, nakalibing sa puntod. Allahu Akbar. Matapos magdua ng Muslim, umaasam-asam siya ng pagpapala na hindi galing sa Allah, kundi pagpapala na galing sa nakalibing sa puntod. Allahu Akbar. At marami pa ang mga anyo ng Syirkul Akbar, Kufrul Akbar at ng mga bid'ah na hindi natin kayang isa-isahin sapagkat kapos po ang oras natin. At ano ang parusa sa Syirkul Akbar? Kapag po minsan ka lang gumawa ng Syirkul Akbar, halimbawa, nanalangin ka sa puntod, or nanalangin ka sa jinn, ang parusa, lahat ng nagawa mo na kabutihan sa buong buhay mo ay borrado. Bilang katibayan ay sinabi mismo ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa Quranul Karim, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Chapter 6 verse 88 Quranul Karim. Ngunit kung binigyan nila ng mga katambal ang pagsamba sa Allah, ang lahat ng kanilang mga kinagawiang gawin ay magiging walang saysay sa kanila. Pukusan po natin ang isang punto lang. Napakarami po, sinabi natin kanina, ang dami ng corruption ng Islam na inabutan ni Abdul Wahhab na kanyang nilansag. Pukusan natin isa lang sapagkat ito ang kaya ng oras natin at marami pa rin ang gumagawa nito na mga tinatawag nilang Muslim ang kanilang mga sarili. Pukusan natin ang grave worship, pagsamba sa puntod. Halimbawa, pagdudua sa puntod ng mga banal na yumao. Pagtatayo ng templo o altar o kaya domo sa mga puntod. Pag-aalay o pagkakatay para sa mga puntod. Pag-aasam ng pag-asa ng mga pagpapala mula sa yumao matapos makapagdua sa kanyang puntod. Ito po ang pukusan natin. Ito po ang pangunahin sa mga gawaing syirk at kufr na inabutan ni Shaykhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Ang tanong, nasaan kaya ang ebidensya sa Quran na pwede ang mga ito pwedeng manalangin at humingi ng saklolo sa patay? Nasaan kaya ang mga ebidensya nila sa Quran? At nasaan kaya ang mga katibayan sa sunnah na pwede ang manalangin sa patay, manawagan sa patay? Pwede kang tumawag sa buhay. Halimbawa, mayroong isang banal na Muslim at nilapitan mo at sinabihan mo, "Ya Shaykh, isama mo naman ako sa iyong mga panalangin. Isama mo ako sa iyong mga dua." Pwede yan. Dahil sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marami ang nagsasabi sa kanya na
ipanalangin sila. Pwede yan. Pwede kang humingi ng tulong sa buhay na ipanalangin ka sa Allah. Pero kung patay at pupunta ka sa kanyang puntod at tatawagan mo ang puntod, mananalangin ka sa puntod at sasabihan mo sa puntod na, ya Shaykh Fulan, ipanalangin mo ako sa Allah. Yan po ay hindi pwede, mga kapatid, sa pananampalataya. At kapag tinanong mo sila, bakit sila sumasamba sa puntod? Bakit nila sinasamba si Shaykh Fulan? Ang sagot nila ay, hindi daw nila sinasamba ang patay. Hindi raw nila sinasamba ang yumaong banal. Hindi raw sila grave worshippers. Ano sila? Anong ginagawa nila? Ang kanila lang daw ginagawa ay hinihingi lang daw nila ang pamamagitan ng yumaong banal. Ibig sabihin ay intercessor lang daw, tagapamagitan, tagapag-intercede lang daw ang yumaong banal. Parang sa Kristyanismo, tinatawagan, Mama Mary, iparating mo sa Diyos ang aming kahilingan. O kaya, San Pablo, iparating mo sa Diyos ang aming kahilingan. Kung sino-sinong santong tinatawagan, parang ganoon, parang doktrinang Kristyanismo. Mga kapatid, sa pananampalataya, ano ang sinabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala tungkol sa bagay na ito? وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. Chapter 10, verse 18, Quranul Karim. At sinasamba nila maliban sa Allah mga bagay na hindi nakakapagpinsala sa kanila, ni hindi nakakapagbigay pakinabang sa kanila, at ang sinasabi nila ay, ang mga ito ang aming mga tagapamagitan sa Allah. Allahu Akbar. Meron bang mga katibayan na ang apat na the best khulafa, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, radiyallahu anhum, mayroon bang katibayan itong the best na apat na khulafa ay pumunta sa puntod ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapag may mga problema para humingi ng saklolo? Sa panahon ni Ali, radiyallahu an, civil war, Muslim kontra Muslim, nagpapatayan, civil war. Mayroon bang katibayan na si Ali pumunta sa puntod ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para manawagan ng saklolo? Wala po. Meron bang katibayan na ang kanyang anak, pinakapaboritong anak ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Fatima radhiyallahu anha, mayroon bang katibayan? Mayroon bang katibayan na lumapit si Fatima sa puntod ng kanyang ama para magdoa, para manawagan siyang kanyang ama? Wala po. Meron ba sa mga sahaba na lumapit sa puntod ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para magdoa? Wala rin po. Dahilan dyan, ano ang dahilan bakit walang gumawa sa mga yaon, mga sahaba? Bakit hindi nila ginawa na manalangin sa puntod ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para tawagan siya? Tandaan na pupwede natin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ipanalangin kung tawagin salawat. Pero hindi tayo pwedeng manalangin sa kanya. Siya ang pinakabanal sa lahat ng nilalang, pero wala siyang power, authority. Hindi siya Diyos, hindi siya Panginoon para tugunan ang ating panalangin. Siya ang ipinapanalangin natin. Okay. Bakit hindi nila ginawa na manalangin kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Isa-isahin natin ang sinabi ng Quran tungkol sa grave worship. Ano ang sinabi ng Quran tungkol sa mga sumasamba sa puntod?
Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. At ang iyong Panginoon ay nagtakda na wala kang sasambahin maliban sa Kanya. Chapter 17, verse 23, Quranul Karim. Hindi nga bro, tagapamagitan nga lang daw Hindi nga daw nila sinasamba ang puntod Tagapamagitan lang daw yung yumaong banal. Opo. Ano ang sabi ng Quran? Ammay yujibul mudtarra idha da'ahu wa yakshifu su'a wa ja'alukum khulafa al-ard. A ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Malapit-lapit na pagkahulugan. Hindi ba siya, tinutukoy sa siya ang Panginoong Allah, hindi ba siya ang tanging tumutugon sa panalangin ng isang nagdadalamhati kapag ito ay nananawagan sa Kanya? At siyang pumapawi ng kasamaan at gumagawa sa inyo bilang mga tagapaghalili sa kalupaan? Mayroon pa bang ibang Diyos na kasama ng Allah? Sadyang napakaliit ng inyong naaalala. Chapter 27, verse 62, Quranul Karim. Mayroon pang tumatawag mismo sa pangalan ng yumaong banal. Sasabihin nila, hindi sumasamba sa yumaong banal, tagapamagitan lang daw. O ito, tumatawag. Anong tawag? Ganito siya kung tumawag sa puntod. Ya Muhammad, o kaya Ya Ali, o kaya Ya Hussein, o kaya Ya Badawi, o kaya Ya Jilani, at kung sino-sino pang mga pangalan ang tinatawagan. Anong sabi ng Allah tungkol sa mga ito? Innal ladhina tad'una min dunillahi ibadun amthalukum. Katotohanan, yaong inyong mga dinadalanginan bukod sa Allah ay mga alipin. Ibig sabihin ng mga alipin, mga nilikha lamang. Mga alipin na tulad ninyo. Chapter 7, verse 194, Quranul Karim. Sasabihin nila, hindi nga bro hindi namin sinasamba ang nasa puntod. O ito. Mayroon pang mga nagtatawaf. Tawaf, umiikot-ikot sa paligid ng puntod. Umiikot-ikot na parang pag-iikot ng naghahajj sa Kaaba. Umiikot-ikot sa puntod. Nagtatawaf. Anong tawag rito? Anong tawag rito? Hindi ito ibadah. Hindi ito pagsamba sa puntod. Allahu Akbar. O ito pa. Hinihipo nila ang puntod. Hinahalikan nila ang puntod. Simento yan Kahit na ano pang klaseng material, marmol man yan or kahit ginto pa yan. Puntod pa rin yan. Opo. Hinahalik-halikan nila ang puntod. Ipinupunas sa mukha ang alikabok ng puntod. Pupunasan nila yung puntod, either ng kanilang mga palad or ng labakara. Pagkatapos, ipupunas nila sa kanilang mga mukha ang kanilang mga palad o kanilang mga labakara. Walang ipinag-iba ito. Sa Black Nazareno sa Quiapo, na pinupunasan ng mga kakristyanuhan ng labakara. Pagkatapos, hinahalik-halikan nila ang labakara dahil banal daw, pampagaling daw ng sakit. Allahu Akbar, subhanallah. Sasabihin nila, hindi nila sinasambang puntod. Ito pa. Nagpapatira pa sila sa puntod. Mayroong mga nagpapatira pa sa puntod. Allahu Akbar, subhanallah. Samba ang tawag doon. Sasabihin mo, na intercessor lang, tinatawagan mo si Saikpulan, ay bakit ka nagpapatira pa sa kanyang puntod? Pagsamba yun sa puntod. Pagsamba, grave worship ang tawag doon.
Mayroon pang tumatayo sila sa harapan ng puntod, ng takot na takot at buong pakumbaba na parabagang kaharap nila ang Panginoong Allah. Anong tawag dyan? Hindi ba pagsamba sa puntod? Meron pang mga nagpapakalbo sa harapan ng puntod at matapos magpakalbo sa harapan ng puntod ay mga nagpapanata, sumusumpa, nanunumpa sa harapan ng puntod, nagpapanata sa harapan ng puntod. Bawal po sumumpa sa anumang bagay maliban sa Panginoong Allah. At ganito ang kanilang lingwahe. Tinatawagan nila yung nasa puntod. Halimbawa, ganito ang sasabihin nila. "O aking master, pumunta ako sa iyo mula sa malayo, kaya't huwag mo akong bibiguin." Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anong sabi ng Allah tungkol sa mga ito? وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. At sino ba ang naliligaw ng higit kaysa sa isang nananalangin sa iba bukod sa Allah na hindi kailanman nakatutugon sa Kanya hanggang sa araw ng muling pagkabuhay? At sila, tinutukoy yung mga Diyos-Diyusan, at sila ay walang kamalayan sa kanilang pagdalangin. Chapter 46 verse 5, Quranul Karim. Sino ba ang higit na naliligaw kaysa sa nananalangin sa bukod sa Allah na hindi kailanman nakakatugon? Yung nasa puntod, hindi nga nakakasagot at hindi niya alam na pinananalanginan siya. Hindi nakakasagot hanggang sa araw ng muling pagkabuhay, at yung pinapanalanginan nila ay hindi nila naririnig. Hindi nila alam na sila ay pinananalanginan. Allahu Akbar. Ngayon, matapos natin sa inyo maisa-isang talakayin ang mga verses ng Quran. Marami pang verses ng Quran, pero hindi kaya ng oras. Dumako naman tayo sa mga authentic na hadith. Ano naman ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa mga grave worshippers? Ito po ang mga inabutan ni Shaykhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab na nilansag niya. Dahil alam niya na ito ay Syirkul Akbar. Pero sa halip, napakinggan ng iba, nakaimbento ang iba. Ang mga hindi maawat sa pagsamba sa puntod, yung mga hindi maawat na mga grave worshippers, inimbento nila, tinawag nila ang da'wa ni Shaykhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, tinawag nila na hindi yan Islam, yan ay Wahhabismo. Allahu Akbar, subhanallah. Quran yung binabasa natin. O ito, hadith. Anong sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sino man ang mamatay na tumatawag sa ibang tao bilang karibal ng Allah ay papasok sa impyerno. Source natin, pinaka-authentic na hadith, Sahih Al-Bukhari. O ito pa yung hadith. Isa-isayin natin yung mga hadith tungkol sa grave worship. Mag-ingat sa mga yaong nauna sa inyo at mga kinagawiang gawing lugar ng sambahan, ang mga libingan ng kanilang mga propeta at mga banal na tao. Ngunit huwag ninyong gawing mga masjid ang mga libingan. Ipinagbabawal ko sa inyo na gawin iyan. Authentic po na hadith, ang source natin, Sahih Muslim. Ibig sabihin, haram na gawing sambahan, lugar ng pagsasambahan ang libingan. Haram na tayuan ng masjid ang libingan. Haram na sambahin ang nakalibing. Okay. Isa pang hadith. Nawa ang sumpa ng Allah ay mapas sa mga Hudyo at mga Kristiyano, sapagkat itinatayo nila ang mga lugar ng sambahan sa mga libingan ng kanilang mga propeta. Source natin, Sahih Al-Bukhari. Authentic na hadith.
Ibig sabihin po, kasumpa-sumpa ang mga Hudyo at mga Kristiyano sa pagtatayo ng sambahan sa mga puntod. Kasumpa-sumpa ang sumamba sa mga nakalibing. Maliwanag ba? Okay, isa pang hadith. Kapag sino mang banal na tao ang mamatay sa mga taong ito, ay magtatayo sila ng lugar ng sambahan sa kanyang puntod at gagawin dito ang mga larawang ito. Sila ang pinakamasamang nilalang sa paningin ng Allah sa araw ng muling pagkabuhay. Pinaka-authentic po na hadith ang source natin, Sahih Al-Bukhari. Pinakamasama na tao sa paningin ng Allah sa araw ng muling pagkabuhay, ang mga sumasamba sa puntod. Ito pang hadith. Hindi tayo maubusan ng mga hadith. Napakarami. Huwag kang uupo sa mga puntod at huwag kang magsala ng nakaharap sa mga ito. Authentic po na hadith, Sahih Al-Bukhari. Haram na upuan ng puntod. Haram na magsala ng nakaharap ka sa puntod. Haram na magpatira pa sa puntod. Nakita ninyo, ito po yung mga gawain ng mga Muslim na korupsyon ng Islam, na pagsamba sa mga puntod na Syirkul Akbar na inabutan ni Abdul Wahhab na kanyang nilansag. Ngunit sa halip na sundin nila, may mga tao na hindi maawat sa pagsamba sa mga puntod, mga grave worshippers, at dahilan sa hindi nila gusto ang iwanan ang Syirkul Akbar ng pagsamba sa puntod, pinalabas nila na ang daladala ni Shaykhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, ang daladala niyang dakwa ay hindi raw Islam. Ang kanya raw daladala ay Wahhabismo. Ang kanya raw daladala ay sarili niyang doktrina. Inimbento niyang doktrina. Wala daw sa Quran, wala sa Sunnah. Allahu Akbar. Ito, binabasa natin ang Quran, binabasa natin ang Sunnah, mga hadith. Ito pa. Isa pang hadith. Kahit last na lang. Marami pa. Last na lang. Kasama sa mga pinakamasasama sa mga tao na darat na ng oras. Ano ang tinutukoy rito na oras? Oras ng pagkagunaw ng mundo. Ulitin, kasama sa pinakamasasama sa mga tao na darat na ng oras ng buhay pa sila ay ang mga yaong ginagawa ang mga puntod na lugar ng sambahan. Source natin, Hadith Ahmad. Grave worshippers ang kasama sa mga pinakamasasamang tao bago magunaw ang mundo. Allahu Akbar. So ano pa bang katibayan ang hahanapin natin ng higit pa sa katibayan ng Quran, katibayan ng authentic na hadith tungkol sa kasamaan, pagiging mungkar, pagiging Syirkul Akbar ng grave worshipping? At ito po ang nilansag ni Abdul Wahhab. Ang tanong, saan nanggaling ang grave worship? Saan ba nagmula? Sino ba ang nagpauso ng pagsamba sa puntod? Sige po, balikan natin ang kasaysayan. Nagsimula ang grave worship sa panahon ni Propeta Noah alayhi salam. May mga banal na tao sa panahon ni Propeta Noah na kapag sila ay namatay, inuudyukan ang mga tao. Inuudyukan ni Satanas na isinumpa. A'udhu billahi minas shaitanir rajim. Inuudyukan ni Satanas na isinumpa ang mga tao na palaging alalahanin, palaging isaisip, palaging isa puso ang kadakilaan ng mga yaong yumaong banal. Iniudyok. Ganito yung step by step paano ililigaw ni Satanas ang tao. Una, inudyukan ng tao na, pakamahalin ninyo si Shaykh Pulan, yumaong Pulan.
Lagi niyo silang alalahanin, lagi niyo silang pakaisipin, lagi niyo silang ilagay sa inyong mga puso. Yan. Bilang pagrespeto daw, bilang pagdadakila raw sa mga yumaong banal. Next na step. Inudyo ka ni Satanas ang mga tao na magtayo ng templo, magtayo ng altar, para doon ginugunita, para huwag nilang makalimutan ang yumaong banal. Okay? Next na step. Uudyukan ni Satanas ang mga tao na sumamba. Hindi sa puntod, kundi sumamba doon sa templo. Doon manalangin sa templo na kung saan doon nakalibing ang yumaong banal. So, hindi pa niya inuutusan ang mga tao na sumamba sa puntod. Inuudyukan lang niya sila na manalangin, sumamba sa loob ng templo o kaya sa altar ng ibabaw ng puntod. Then paglipas ng panahon, yung unang henerasyon ay hindi nila sinamba yung puntod. Paglipas ng ilang henerasyon, uudyukan naman ni Satanas yung mga tao, mga kasunod na henerasyon. Sasabihin niya sa kanila, hindi ba ninyo alam na ang inyong mga ninuno, sinasamba nila ang puntod ni Saykpulan? Kaya sambahin din ninyo. Ibalik ninyo ang pagsamba ng inyong mga ninuno sa mga puntod. At naniwala naman ang mga tao. Sinamba nila ang puntod. Padalaw-dalaw sila sa puntod. Padaladalangin sa puntod. At inudyukan niya ang mga tao na ang pagdalaw sa puntod ng banal na yumao ay kabanalan na rin daw. Ang pagdalaw raw sa puntod ng mga banal na yumao ay pagrespeto sa mga yumao, at ang pagpapanalangin sa kanila ay tanda raw ng pagrespeto sa kanila at tanda ng kabanalan daw ng tao. Naiudyok ito ni Satanas sa sambayanan. Kaya, mga kapatid sa pananampalataya, ito po ang pilit na nilansag ni Abdul Wahab. Isa lang ito. Napakarami pang syirkul akbar, kufrul akbar at saka mga bid'ah na ginagawa ng mga nagngangalang Muslim na corruption ng Islam 1,000 years after na yumao si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala siyang daladala na bagong katuruan. Ang dala niya ay ang kampanya na ibalik ang tunay na Islam. Islam na batay sa Quran, batay sa authentic na hadith. Ngunit dahilan sa matagumpay ang kanyang kampanya, yung mga hindi maawat sa gawain na shirk, hindi maawat sa gawain na kufr, hindi maawat sa mga gawain na bid'ah, pinalabas nila na ang kampanya, ang da'wah ni Abdul Wahab ay hindi Islam. Hindi batay sa Quran, hindi batay sa Sunnah, kundi ang kanyang dala-dala ay sarili niyang doktrina. Kaya tinawag nilang Wahhabismo. Siya raw ang founder, Allahu Akbar, ng doktrinang Wahhabismo. Subhanallah. At kapag ikaw ay nagtuturo ng tama na hindi nila nagustuhan ng mga mahihilig sa bid'ah, mahihilig sa shirk, mahihilig sa kufr, kapag hindi nila nagustuhan ng itinuturo mo, tatawagin ka, yang ustads na yan, huwag kayo makinig, Wahhabi yan. Kapag ipinagbabawal mo yung masama, ipinagbabawal mo yung munkar, ipinagbabawal mo yung haram na ginagawa nila, hindi sila maawat sa gawain na haram, gawain na munkar, sasabihin nila sa mga tao, huwag kayo makinig riyan, Wahhabi yan. Allahu Akbar, subhanallah. Wala pong Wahhabismo. Wala ring mga Wahhabi. Walang daladala si Shaykhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, kabagan nawa ng Allah. Wala siyang daladalang bagong katuruan. Dahil gusto niyang ibalik ang totoong Islam, ay siniraan siya ng mga kalaban ng Islam.
at ng mga Muslim mismo na nalulung na rin sa shirk, mga Muslim na nalululong sa kufur, mga Muslim na nalululong sa bid'ah at hindi maawat sa shirk, hindi maawat sa kufur, hindi maawat sa bid'ah. Sila mismo ang sumisira sa katuruan tama, katuruang Islam. At para siraan ang kanyang kampanya, ay nag-imbento sila ng isang salita. Binansagan ito na Wahhabismo, imbis na tunay na Islam. At ito ang ginagamit na slogan ng mga kalaban ng Islam para siraan ang tunay na Islam. At ang masaklap nito, katulong pa nila ang mga Muslim na mga may pinag-aaralan pa iba. Katulong pa nila sa pagsira sa tunay na Islam na dala-dala ni Abdul Wahhab. Nawa, gabayan ng Allah ang kamusliman na manumbalik na sa tunay na Islam, Islam na dala-dala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam na galing sa Quran, Islam na galing sa Sunnah.